Eto po si Christian Esguerra, mga kababayan, mga boss chipamo sir, at ay tingin ko naman po kilala ninyong lahat kung sino po si Christian Esguerra, mga boss chipamo sir. Ano po, isang vlogger na hindi ko masabi na sumusuporta kay Bongbong Marcos, lalo na po ngayong narinig natin, mga kababayan, yung kanyang mga yung kanyang mga sinabi po, 'no. Pero ang gagawin ko ho, mga boss chipamo sir, 'no, pakinggan natin kasi hindi ko napakinggan ng buo yung mismong sinabi niya, kaya tayo ay magre-rely doon sa mga, vloggers na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, kagaya ni Alfred de Guzman, at saka dito kila Attorney Claire Castro po, mga bossing. So doon lang tayo magre-rely at papakinggan po natin, mga kababayan. Sabi ni Ma'am BG Badjola, nabudol ako ni Esguerra, paminsan-minsan pinapanood ko siya. Ako din noon, nanonood ako doon dati, mga kababayan eh. Kaya lang minsan merong alam mo yun, may pitik. Sabi ko, wala namang problema doon sa pitik eh. Basta sasabihin mo ng maayos at yung tipo bang yung alam mo na merong sa iyong sumusuporta na mga loyalista, na may mga sumusuporta sa iyong mga supporter ng pangulo, ano? Pero yung in a nice way, kumbaga pwede naman ho talaga eh. Sabi ni Adjaman, ni Ma'am Aba, sure na ayaw niya talaga kay BBM, pero okay naman siya sa mga ibang bagay. O yan po, hindi niya ako subscriber, buti na lang, sabi ni Ma'am BG Badjola. Ngayon, shoutout ko kayong lahat dyan sa comment section. Mamaya na, yung mismong isa-isang shoutout ninyo. Pakinggan muna natin yung mga komento nila Attorney Claire Castro. Ay hindi, unahin natin yung kay Alfred. Sino gusto niyong unahin? Yung kay Attorney Claire Castro na lang, no? Yung kay Attorney Claire Castro, alam naman natin na kung paano yung galing na magtimbang ni Attorney Claire Castro dito po sa sitwasyon, mga kababayan. Pakinggan ho natin ito. Kasi ako, hindi ako naniniwala. Hello guys, nandito na Si Alfred agad. O, eto muna. Nagising lang ng isang umaga yung presidente na real. Ayan, nakita niyo naman ha. Kasi ako, Senator Castro, nako, manghihiram po kami ng video ninyo, kailangan kong katulong dito sa sa pagkokomento, lalong-lalo na po dito sa usaping ito. Mga kababayan, usaping Christian Esguerra. Kanina nga po, mga bossing, nung chinek ko yung kanyang actually hindi ako nakasubscribe sa kanya, no? Nung chinek ko yung kanyang subscribers, kundi ho ako nagkakamali, 715, sandali, isang pindot lang. Oo, 715,000 yung kanyang subscriber. Ngayon mga kababayan, 10 oras o 8 oras ang makalipas, 712,000 na lang. So nabawasan po agad ng 3,000 yung subscriber ni Christian Esguerra po, mga boss chipamo sir. Game, pakinggan muna natin si Attorney Claire Castro. Game, pakinggan natin tsaka yung komento ni Christian Esguerra. hindi ako naniniwala na nagising lang ng isang umaga yung presidente na realize ganun na pala katindi itong corruption dito sa national budget. Kaya kailangan ko magsalita dito sa SONA. Mahiya naman kayo. See? Okay. Sige, si Attorney Claire Castro muna. Tuloy mo lang. Ano yun? Mm. Ganun-ganun lang yun. Again, dalawang bagay lang yan. Incompetence or complicity. Ayan. Syempre, itong binabanggit natin, hindi man ito marirealize sa mga DDS fanatics. Nga naman. Ulitin ko lang ho, mga kababayan, para marinig nating lahat. Kasi ako, hindi ako naniniwala na nagising lang ng isang umaga yung presidente na realize ganun na pala katindi itong corruption dito sa national budget. Kaya kailangan ko magsalita dito sa SONA. So ano ibig niya sabihin, mga boss chipamo sir? May kinalaman ang presidente doon sa mga korupsyon po? Ang ano ibig niyang sabihin, mga kababayan? May alam ang presidente doon po sa mga korupsyon sa ating bayan? Ganun po ba ang pagkakaintindi ninyo? No? Pakinggan nun natin si Attorney Claire Castro. Mahiya naman kayo. See? Tuloy mo lang. Ano yun? Ganun-ganun lang yun. Again, dalawang bagay lang yan. Incompetence or complicity. Ayan. Syempre, itong binabanggit natin, hindi man ito marirealize sa mga Ayan, sabi ni Ma'am Aba man, yung pagkakaintindi naman ni Ma'am Aba, no? He means,
at some point may alam si BBM or hindi super walang alam like any other politician or dahil sa history ng daddy. DS fanatics. Okay. Kasi hindi naman kami DDS, marirealize namin. So, ayan na mga kaklir. Nila Pinoy, meron ng ganyan. Mhm. Di ba? Oh, sige ha. Tawag nga nila PDAF eh. Sandali. Nung kay dating Pangulong Duterte, naalala nyo ho mga kababayan, noon pong nagsalita din si dating Pangulong Duterte. Ang sabi niya is matindi ang korupsyon diyan sa DPWH. Pero walang ginawa si walang ginawa si dating Pangulong Duterte noon. No, ngayon ang binabanggit naman ni Atty. Claire Castro, nung panahon ni Pinoy, meron ding PDAP. Pork barrel eh. Di ba? Nakita ko lang. Kaya lang itong insertions na to, kung, ayan na, PDAP racket racks daang matuwid. I-issue naman sila eh. O, anong gusto mo sabihin dito? Tanga? Kasabwat. Di ba? Oh. Sige, tuloy tayo. Ito pa, yan na. Sabi niya, tanga ka or kasabwat. Ulitin natin Andali, mukhang malabo naman kasabwat yata ang presidente doon, mga boss si Pamo. Sir, ito siya na nga ang naglalaglag, siya na nga ang naglalantad, siya na nga ang nagpapakita, mga boss Chief Amo, sir. Tapos iisipin pa. Galing mga DDS yung mga nag-iisip na nakasama ang presidente sa nakakaalam diyan sa mga korupsyon na yan. Di ba, yung mga DDS lang ang tumatawag ng ganun ho, mga kababayan? Nasa si Atty. Claire? See? Diba? Paano to? Sige nga. Puntahan nga natin to. We're talking of insertions, Ang problema, lumalabas ngayon, yung mga Ito si insertions na yan are mostly tainted with graft and corruption. Yun yung nagiging problema. Kumaga na-demonize na yung power ng House to amend and insert dun sa NEP. So in other words, di ba pwede? Kaya lang na-demonize na siya. Pero, sige tuloy tayo. Kaya in principle, tama naman yung sinabi ni Senate President Soto. By itself, hindi naman siya masama. See? By itself, hindi siya masama. So, kapag nalusutan ng insertions, ibig sabihin, alam na ng presidente. Alam nyo, sa umpisa pa lang naman po, syempre mga kababayan, ang sasabihin po niya mga nagpapa-insert. Eto maganda maganda ang gagawin nito, maayos ang gagawin nito para sa ikabubuti at ikagaganda ng ating bayan itong insertion ko na ito. 'Di ba ganyan naman ho 'yan sa mga umpisa? Kaya lang kapag ka naibigay na yung pera, kapag ka meron na ito yung mga budget na, doon ho sila pumapalpak mga bossing at doon nila pinapalpak. Di po ba, sa umpisa naman po, bago pumirma ang presidente dyan, bago pumayag ang presidente dyan, mga boss Chief Amo, sir, kumbaga ho, mga kababayan, hindi niya alam kung ano mangyayari, kung talaga bang gagawin. Kapag ka naipaliwanag mo ng maayos, sige, aprobado. Diba? Pero kapag ka yung hawak na yung pera, doon na ang tanong. Tanga na? O kaya kasabwat? Diba? Na-demonize eh. Diba? Sige, tuloy tayo kay Christian. Si Liamas nagsabi hindi siya masama. By itself. Or both. Kasi po ngayon ang nangyayari, mga kababayan, talagang kaliwat kanan po, mga boss Chief Amo, sir, yung bumabanat dito kay Christian Esquera. At yung mga loyalista nga po, isa-isang mga nag-unsubscribe doon sa kanyang channel. Hindi ka naman sinasabi ito eh. Kung mapalusutan ka dito sa mga insertions na ito, dalawa lang. Either tanga ka o kasabwat ka. Or both. Sandali. It's either
tanga ka o kasabwat ka kapag ka napalusutan ka ng insertion. Parang hindi ho ako naniniwala do'n, mga bossing. 'No? Parang hindi ho ako naniniwala, mga kababayan, na gano'n. Kasi gaya nga po nung sinabi ko sa inyo, una, ang sasabihin, maganda ang intensyon nitong insertion na ito. Para sa bayan, para sa mamamayang Pilipino, itong insertion na ito. Hindi sasabihin sa iyo, no? Kung ano talaga yung pakay, kung pakay na nakawin or kung ano ang pakay na masama doon sa perang iyon. O di po ba? Tapos pag na-demonize nga sa kalagitnaan, doon nayayari yung pera ng bayan. Pero yung tingin ko naman ho, mga kababayan, mga Boss J. Pamusar, doon sa 715,000 na follower, subscriber ni Christian Esguerra po, madami dyan loyalista. No, sabi ni Abaman, nako, baka may nag-comment na kay, ano ba yan? Foxnatics na, sige, try mong ikaw ang presidente. Maaari. Pwede. Di po ba, mga kababayan? Oh. Kasi ako, hindi ako naniniwala na nagising lang ng isang umaga yung presidente na realize ganun na pala katindi itong corruption dito sa national budget. Kaya kailangan ko magsalita dito sa SONA. Mahiya naman kayo. See? Ito rin lang. Ano yun? Tsaka ang presidente nung unang SONA, diyan pa lang niya nalalaman lahat to, mga kababayan, mga Boss Chief Amoser eh. 'Di ba? Paumpisa pa lang po eh. Ngayon, kumbaga, ilang mga panahon pa lang kaming nakaupo dito, nabubuklat namin, nasisiyasat namin, nalalaman namin yung mga nangyayari diyan sa national budget. Hindi naman po pwede, pagkaupo, alam ko na yung mga yan. Pagkaupo, okay na yan, ako talagang corrupt dito, hayaan mo na yan. Di ba? Lalo na pagkagaling doon sa isang administrasyon. Tapos, pagkaupo mo, medyo ano ka pa dyan eh. Kumbaga, hindi naman laylo. Medyo nangangapa ka pa dyan eh. Ngayon, nakita ng ating presidente, yung mga yang korupsyon, inaksyonan ho, mga Boss Chief Amoser. Di ba? Sabi ni Alonly TV, may sinabi yan sa live niya. Sabi ni Maxip, Coops din yan, si Esguerra, sabi niya, kasalan daw ng ama ay kasalanan ng anak. Naku po, aray ko po. Kasi yung tatay ko, mga kababayan, ano ho iyon? No, sugarol ho. Yung tatay ko, sugarol ho iyon, mga Boss Chief Amoser. Mahilig sa karera ng kabayo, mga Boss Chief. No? Pero ako, wala naman akong hilig sa sugal. Kung masama ang sugal, at tapos po, sabi ng nasa itaas, masama ang pagsusugal, kasalanan ang magsugal. Ibig sabihin, akong hindi nagsusugal, kasalanan ko din iyon. Kung sinabi niya ho iyon, mga kababayan, tuloy pa natin. No. Ganun-ganun lang yun. Again, dalawang bagay lang yan. Incompetence or complicity. Ayan. Syempre, itong binabanggit natin, hindi man ito marirealize sa mga DDS fanatics. Hindi. Yung kay Atty. Claire, medyo nakailang ulit lang siya eh.